unang dahilan, bakit sumakit ang likod natin? Nakakuba kayo. Yung poor posture, maling postura. Marami pang ibang mga dahilan, katulad ng mga buntis, sila po madalas sumakit ang kanilang likod. Kasi masyadong naka-forward o naka-protrude yung tiyan nila. So, ang gagawin natin, may correct, i-relax lang yung inyong tuhod, tapos yung inyong puwitan, medyo i-tuck in, pati yung inyong tiyan. Huwag masyadong relax na relax para hindi sumakit ang inyong likod. Sa mga kababaihan, mahilig mag-high heels, ang tip natin, pwede po kayo mag-high heels habang nagtatrabaho kayo. Pero magbaon kayo ng rubber shoes pag pauwi na kayo at maglalakad kayo ng malayo. Kung sumakit yung paa ninyo dahil dun sa inyong high heels, pwede kayong kumuha ng tennis ball o yung mga bilog na balls, tapos igulong-gulong nyo dun sa inyong talampakan para matanggal yung mga kirot dun sa inyong paa. Yung tinatawag nating military posture, di ba? Yung mga militar, talagang diretsong-diretso. Actually, kawawa din sila kasi sumasakit din ang kanilang likod. Kasi yung puwita nila masyadong nakalabas. So, dapat medyo ipasok ng konti yon sa papaloob para ito makuha natin yung tamang forma ng ating buto o ng ating gulugod or spine. Yung mga nanay dyan o yung mga naiiwan sa bahay, mapananay, mapatatay. Di ba matagal tayong magluto, oras ang inaabot, matagal mamalansya, oras ang inaabot, pwedeng magdulot ng masakit na likod. So ang payo natin, kumuha kayo ng isang bangkito. Habang namamalansya, habang nagluluto, ipatong ninyo yung inyong paa sa isang bangkito. So palitan, isang paa nasa bangkito, isang paa nakababa. So palitan para hindi sumakit ang inyong likod. Madalas na dahilan, sobrang luma na ng inyong kutso, napakalambot na. Dapat piliin natin yung medium to firm na kutsyon para sa inyong likod. At meron tayong mga tamang posisyon para sa pagtulog natin. Kung gusto nyo nakatagilid, maglagay tayo ng unan sa pagitan ng dalawang paa. Ika nga, may dantayan. Ngayon, kung gusto nyong nakatihaya, pwede kayong maglagay ng mababang unan or naka-roll na tuwalya sa ilalim ng inyong tuhod at saka mababang tuwalya dun sa may back ninyo kasi may arch din yan. At sa mga gusto namang matulog ng nakadapa, pwede kayong maglagay din ng isang mababa yung naka-roll na tuwalya or flat na tuwalya dun sa inyong tiyan. Kasi kung hindi, mahihirapan talaga yung inyong likod. Isa pa, laging nakakuba habang nagtatrabaho. At saka, kadalasan, yung mga nagtatrabaho, oras ang inaabot nila na nakaupo. So, pag ganon, mag-break kayo. Kung pwede, every 30 minutes, tayo-tayo kayo, mag-break para hindi laging nakaupo. Tsaka yung likod ninyo, kailangan medyo nakasandal dun sa inyong magandang silya. Huwag tulad nito na nakakuba. Kasi katagalan, sasakit yung inyong likod. Tsaka, ang problema sa ibang tao, buong week, sige, nagtatrabaho dun sa kanilang table, yung talagang nakaupo lang. Tapos, pagdating naman ng weekend, biglang mag-gardening, mahirap yung kanilang ginagawa. Ang mga tawag doon, weekend warrior. Huwag pong ganon, kasi hindi kaya yan ng likod ninyo. Dapat, yung pag-e-exercise, gradual, kung pwede sana every other day. Yung mga taong very stress, kawawa naman sila, nagdudulot din yan ng pagsakit ng likod. So kung pwede, yung stress bawas-bawasan natin. Kasi kailangan makarelax din. Kasi ang nangyayari dyan, nag-spasm yung muscle, naninigas, ayaw nang mag-relax. So, masakit din ang magiging likod nila. Kasi yung muscle dun sa likod ang nag-i-spasm. May tamang pagbubuhat. Pag magbubuhat ho kayo, kailangan malapit sa katawan. Tapos i-squat nyo or itutupi ninyo yung inyong tuhod. Yan. Tapos yung likod, kailangan medyo diretso. Tapos tsaka kayo tatayo. Huwag yung ang ginamit nyo, likod, pagbubuhat. Ito, tulad nito. Hindi naman dapat yung fulcrum natin nandun sa gulugod. Tapos, pag-lift nung
inyong binuhat, back din ang ginagamit ninyo. So may tamang paraan, dapat i-squat ng konti yung tuhod malapit sa inyo. Yung pagbuhat, huwag masyadong malayo. Huwag din magbubuhat ng galing sa gilid kasi sasakit ang inyong likod. Alam nyo ba, meron tayong mga kinagawian na pwedeng magdulot ng pagsakit ng inyong likod. Katulad ng pag-ubo. Alam nyo, pag umuubo kayo at saka bumabahing kayo, malakas ang pressure niya. So, dapat, ang tip natin, hawak kayo sa isang table para nandun yung force. Kasi, hindi nyo napansin, pag ubo ng ubo, bahing ng bahing, minsan sumasakit din ang likod natin. So, may tamang pagbahing at pag-ubo. Medyo unti-unti yung pag-ubo. Ganon. Huwag yung isang malakas na bigla. Ganon din yung pagbahing. Kasi, nahihirapan yung nerves, yung mga ligaments nagkaka-stress, tapos yung muscle natin na i-strain din. So, nagkakaroon ng pressure dun sa ating gulugod o dun sa ating spine. Marami din sa atin may tinatawag na sciatica. Ang problema, yung iba, hindi lahat ay nagkaka-back pain. Pero, napapansin nila, meron o walang kirot dun sa may puwitan, pero masakit dun sa may binti, sa likod ng legs, ng binti, hanggang dun sa alak-alakan, hanggang dun sa toes. So, ang tawag doon sciatica. So, may test doon, yung straight leg raising test. At saka, minsan nagkakaroon ng rayuma. Yung rayuma, masakit din sa ating spine. Ito yung tinatawag na straight leg raising test para malaman kung sciatica yung nangyari sa atin. Tapos, may mga test o laboratory na pwedeng gawin. EMG para sa nerves, electromyography, pwedeng i-X-ray, CT scan, or MRI. Yan po yung mga kadalasang tinetest para makita yung buto dun sa ating likod. Pag acute low back pain, ibig sabihin biglang sumakit ang likod ninyo. Ano ang gagawin ninyo? Ipahinga muna. I-bed rest. Tapos nakita nyo medyo reclining siya, mas mataas ng konti yung ulo. Pag po ice ang gusto nyong ilagay, ibalot nyo sa isang bimpo. Tapos ipahid nyo dun sa likod ninyo, dun sa skin. Siguro 5 minutes, up, down, up, down. Pag gusto nyo naman na heat ang gagamitin, ilagay nyo sa isang bote, balutin nyo rin ng bimpo, tapos nakadapa kayo, ilalagay ng 20 minutes, once or twice a day. Merong mga pwedeng inumin katulad ng mga paracetamol or yung mga tinatawag nating NSAIDs or merong pwedeng ipahid yung mga ibuprofen or naproxen cream. Mas okay na yung mga pinapahid kesa yung inom tayo ng inom. Kailangan din na mag-stretch, lalo na pagkagising sa umaga, bago sumabak sa trabaho. At kung alam nyo na nakakuba kayo lagi, tapos nakayuko lagi yung ulo, maging aware tayo na makorek natin yon. Tsaka pag masakit yung likod ninyo, unti-unti yung pagtayo. Ganon din naman kung babalik kayo sa paghiga, i-practice nyo. Pwedeng maglakad ang masakit ang likod. Yes, walking is allowed. Ang hindi lang pwede yung mga running at saka jogging. So, iwasan muna yon. Ito po, mamaya sasabihin ko ano yung mga nararapat na mga exercises. Ito po yung ice sa first 24 hours. Pero pag more than 24 hours na, 1 to 2 days, pwede na po yung mainit. Naturo ko na kanina paano gawin yan. Meron ding spondylolysis. Yung iba nasabihan niya, nakikita po yan sa x-ray. So, nagka-problema pagkapanganak pa lang. Pag marami pong nababasahan, spondylolisthesis. Ibig sabihin, nag-slide yung kanyang gulugod o yung kanyang spine. So, yan din po, medyo common na nababasahan sa inyong x-ray. Ito po ang itsura ng normal na gulugod. At pag nagkaroon na ng osteoarthritis o yung ibig sabihin umiidad, tapos wear and tear. Ibig sabihin, syempre, di ba, gamit tayo ng gamit ng ating likod, nagkakaroon ng rayuma, may tinatawag din na osteophytes, yung parang nagkaroon ng buto-buto or tinik-tinik. Masakit po lahat yon na pwedeng magdulot ng back pain.
May tinatawag din tayong bone cancer. Ang problem po dun sa bone cancer, palaging nandun yung kirot, lalo na sa gabi. So, hindi siya konektado dun sa ginawa ninyo. So, hindi mechanical. Ang problem lang, laging nandun yung kirot. So, dapat malaman, doon ba sa buto ng likod nagsimula ang cancer, tinatawag ng primary cancer, at may tinatawag din na metastatic cancer. Ibig sabihin, galing sa ibang lugar at doon lamang kumalat. So, doktor po ang makakapagsabi niyan. Ano ang mga tips natin sa lahat? Una, palakasin ang muscle ng tiyan at ng likod sa pamamagitan ng exercises. Didiscuss natin yan. Lagi pong mag-stretching, lalo na paggising sa umaga bago magtrabaho. Kung kayo ay laging nakatayo or nakaupo, kailangan tamang posture. So, wag laging nakakuba. Maglakad-lakad, kailangan din natin ng vitamin D, yung sunshine, tamang pagbuhat, sinabi natin kanina, tamang pagtulog at kutsyon, tamang timbang, tapos wag ho kayong magsisigarilyo. Kasi ang problem dun sa pagsisigarilyo, bumababa po yung calcium ng ating buto, tsaka nagkukulang yung blood flow. Sino po yung mga kailangan natin mga doktor? Physical therapist, kailangan nyo. Sila ang magtuturo paano gagawin yung inyong mga exercises. May tinatawag din hong rehabilitation medicine doctor. Pag may kirot kayo sa katawan, sa lahat ho ng ospital, may tinatawag na rehab medicine doctor o kaya yung orthopedic surgeon. Ito po ang doktor sa ating mga buto. Kalma lang ng pag-iisip, tamang pagbubuhat, tapos yung kutsyon, medium to firm, yung backpack ng ating mga anak, kailangan less than 20% ng kanilang weight. Huwag pong more than 20%. Halimbawa, 100 pounds yung anak mo, dapat hanggang 20 pounds lang yung pinakamabigat na naipapabuhat nyo. So, dapat hati-hatiin nyo yung dala nila. Tapos, ang iba pa, tamang adjustment ng bike dun sa mga nagbabike. Huwag sobrang sikip o huwag sobrang layo din ng manibela ng inyong bike. High heels, pwede sa trabaho, pero pag maglalakad na pauwi, baon tayo ng rubber shoes. Ano yung mga ehersisyo na pwede nating gawin? Actually, itong bridge, maganda to. Itataas lamang ang puwet, tapos baba. Tapos yung cat and camel, ito. Yung likod, naka-arkong ganon, tapos relax, tapos itataas naman. So, ito yung parang camel, ito yung parang cat. Yung back extension naman, yung kalahati ng katawan, medyo iaangat mong ganyan. Tapos, kung hindi tayo makapag-swimming, dahil hindi naman lahat ay may swimming pool, pwede po dun sa inyong higaan o dun sa inyong mat. Ito din maganda to, bird dog. Nakita nyo, ito parang dog. Yan, nakababa yung kanyang dalawang kamay. Tapos itataas nyo po. Ang start din nito, yung paa ninyo, ito naman parang bird. So, pwedeng itaas, tapos ibabalik, itaas, ibabalik. So, yan po yung bird dog. Parang nagsiswimming in place, pwede rin po yan dahil wala naman tayo lahat swimming pool. Yung child's pose, di ba yung nag-iinat yung mga bata? Maganda hong mga stretching yan. So, sana po, dun sa mga, ang problema natin ay masakit sa likod. Medyo alam na natin anong gagawin ngayon. Salamat po.